kalat ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha ang pag-asa at paglikha. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kaniyang mga alagad at sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Alam po ninyo, noong panahon ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, sinusuportahan ang mga templo hindi lamang sa pamamagitan ng buwis, kung hindi sa mga pamilyang mayayaman at mga negosyanteng reliyoso. Kadalasan ay napupuna at pinupuri sila ng mga namamahala sa templo. Ngunit ibang-iba naman ang pagtingin ni Jesus Nazareno. Kinalugdan niya ang isang balong babae na naghulog ng 2 kusing, katumbas ang isang pera. Para kay Jesus Nazareno, inihulog niya ang lahat sa kanya. Ibinahagi niya ang lahat ng kanyang kayamanan. Para magkaroon tayo ng background, nung kapanahunan po ni Jesus Nazareno, ang mga byuda o balo ay tinuturing na kaawa-awa sa lipunan. Tinuturing din silang hindi na kayang matulungan. Ang tingin ng mga tao sa kanila, malas, dahil sila ay namatayan ng asawa. Kung namatayan ng asawa ang isang babae, maaaring magmula sa isa sa mga anak na lalaki
ang magiging pagpapala sa pamilya. Pero kung kapwa nawala sa kanya, ayon sa mga paniniwala ng Hudyo, ay hindi na siya tutulungan ng Diyos. Kaya naman sa ganitong saradong pag-iisip, ang nagiging hadlang upang kilalanin nila ang Panginoon na siyang tunay na nakikinig sa mga hinaing ng mga balo, ng mga biyuda at ng mga ulila. Kaya ganito na lamang kung inyong mapapansin, ang pagpupuring ibinigay ni Jesus Nazareno dahil hindi lang barya ang kaniyang iniwan, inihulog niya mula sa kaniyang kasalatan ang buo niyang kabuhayan. Uulitin ko po, inihulog ng balong ito mula sa kaniyang kasalatan ang buo niyang kabuhayan. Ikinagalak ni Jesus ang kaniyang hindi pangkaraniwang pagbibigay. Kahit maliit ang kaniyang binigay, ay napakayaman ng kaniyang puso dahil ito ang tunay na kahulugan ng pagbibigay. Ang pagbibigay wala sa laki o sa liit ng halaga. Ang mahalaga dapat nasa puso. Uulitin ko po, kadalasan tayong mga nagbibigay, ang pamantayan natin kung gaano kalaki ang ibinibigay natin. Pero nabanggit nga ni Jesus Nazareno, maraming mayayaman ang nagbibigay ng napakalaking halaga. Subalit yung malaking halagang iyon, hindi na nila kailangan dahil labis-labis ang kanilang pera at ari-arian. Kaya anong pinapaalala sa atin sa araw na ito? Wala sa laki, wala sa liit ng halaga. Ang tunay na mahalaga, dapat nasa puso. Isang pagbibigay na kahit maubusan ka na, hindi ka pa rin nagrereklamo. Isang pagbibigay na kahit maubusan ka na, hindi ka pa rin naghahangad ng anumang sukli o kapalit. Minsan nga, tinanong si Saint Bernard of Clairvaux, what is the measure of love? At sinagot niya, the measure of love is to love without measure. Napakaganda, no? Tinanong siya, ano nga ba ang tunay na sukatan ng pagmamahal? At ang sinabi niya, ang tunay na sukatan ng pagmamahal ay magmahal ka ng walang sukat. O ibig sabihin, magmahal ka na hindi mo sinusukat. Gaya ng biyuda sa babae, ito na lamang ang kaniyang tanging yaman, pero hindi niya ipinagkait, hindi niya ipinagdamot, ibinahagi niya ng buong puso dahil ang pagtitiwala niya wala sa pera, wala sa ari-arian. Ang pagtitiwala niya tanging kay Jesus Nazareno. Isang pagbibigay na kusa at hindi napipilitan. Isang pagbibigay na kahit maubusan, ang mahalaga, nakatulong ka at nakapagbigay buhay para sa iba at sa kapwa. Alam nyo, minsan na rin sinabi ni William Shakespeare, if you love and get hurt, love more. If you love more and hurt more, love even more. If you love even more and get hurt even more, love some more until it hurts no more. Isa sa sukatan
na tunay tayong umiibig ay tayo'y nasasaktan. 'Di ba? Minsan, yung kahuli-hulihang pera mo, ibabahagi mo sa iba, imbis na ibili mo ng pagkain, 'di ba masakit 'yon? 'Di ba minsan, yung mga nais mong para sa iyo, ibabahagi mo sa iba, parang ang bigat. Pero ito ang tunay na sukatan. Kung tayo'y nasasaktan na, no? Kung tayo'y may dating na ang pagbibigay. Kaya nga anong sabi? Magbigay tayo ng magbigay hanggang hindi na natin nararamdaman na ang pagbibigay natin ay kusa ng dumadaloy sa ating mga puso. Hindi dahil labis ang mga ito. Magbigay tayo hanggat kumikirot at nasasaktan na tayo. Yung tipong makakaramdam ka na ng sakit dahil ibig sabihin nito, ibinigay mo hindi lang ang sobra mo, kung hindi ang pinakamahalaga sa iyo, nagawa mong ibigay at ipagparaya. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi ko rin pong ibinabahagi ito. Huwag tayong matakot magbigay at magbahagi. Huwag tayong matakot maubusan dahil sa pagtulong at pagbibigay. Dahil alam natin, si Jesus Nazareno, hindi kailanman nauubusan at ang pagpapala niya, ibabalik niya sa taong buong pusong nagbibigay. Ang pinagpapala ng higit ng Diyos, mga taong mapagbigay. Ang buhay natin dapat maging isang buhay na nagbibigay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.